sa kung ano-anong matataas sa atin. Naniniwala ang tao na may Diyos kahit po yung mga katutubo eh. Alam nila may higher being, pero ang tanong, nagtiwala na ba sila o nagtiwala na ba sila kay Kristo? Hello? Kasi mga kapatid, ang tanging paraan para ang tao ay maligtas, manampalataya ka sa Diyos. Amen? That's it. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, hindi sa ating mga sarili, not of works, hindi sa yung mga gawa, lest any man should boast. Kasi mga kapatid, kung ang paraan ng kaligtasan ay kumbaga, pagsunod mo sa lahat ng alituntunin, batas man o anumang batas yan, abay magmamalaki tayo pag umarap tayo sa Diyos. Halimbawa, umarap tayo sa Kanya, bakit sa langit ka? Panginoon, sinunod ko lahat ng utos mo eh. Hello? Kung sa pagsunod, mga kapatid, bakit pa namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Nakuha niyo mga kapatid? Hello? Panginoon, sinunod ka sa tubig ng bautismo, kaya ako ligtas, kaya ako langit eh. Bakit pa namatay si Jesus krus ng Kalbaryo? Panginoon, kasi meron akong relihiyon, lahat nga ng relihiyon, napasukan ko na eh. Kaya napakabait ko eh. Di wala nang sa isa yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang po makakamtan. Kaya nga si Kristo, mga kapatid, kahit anong gawa ng tao, nung Old Testament, nandun na ang Diyos, di ba? Nandun na ang kanyang mga salita eh. Mga kapatid, ang mga Hudyo, mga kapatid, napakatigas nila pagdating sa Torah. Alam niyo ba yung Torah? Mga batas ni Moses, mga batas yun ng Diyos eh. Kasama po rin yung commandments ng Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating ng New Testament, bakit pa si Kristo pinadala ng kanyang Ama sa langit? Ang titigas nga ng ulo ng mga Hudyo eh. Sinusunod namin ang batas ni Moses. Wala kaming binabali. Ganun ang mga Hudyo, mga kapatid, katitigas. Pero pagdating ni Kristo, araw ng Sabat, dapat, di ba? Bakit kailangan magpagaling ka ng may karamdaman? Bakit magbuhay ka ng patay? Bakit magpagaling ka ng may karamdaman? Ano sabi ni Jesus? Ako ang Panginoon ng Sabat. Bakit yung mga kumakain, nagsasayaan yung mga disipulo mo? Ano sabi ni Jesus? Kung kumakain ba't nagsasaya ang Panginoon ng Sabat, yung bang mga tagasunod ko, hindi rin sila masaya? Hello mga kapatid, hindi dahil sa kautusan. Doon natali ang mga Hudyo, kundi, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang biyaya sa atin. Wala po tayong may pagmamalaki. Kaya nga, kailangan mga kapatid, isugo ng ating Ama si Jesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakalipas, at doon talaga namang pinaiya siya. Hinubaran, hinagupit, pinalo, kinurunahan, pinako. Hubot-hubad yun mga kapatid. Kala nyo ba? Wala siyang saplot nun mga kapatid. Talagang pinaiya siya, as in pinaiya. Ngayon, Pastor, anong dahilan? Bakit binigay ni Kristo ang kanyang sarili na alay upang ang ating mga sala ay mahugasan at mapatawad? Amen? Okay, ito yan. Ngayong napatawad ka na. Hello? Ngayong tinubos ka na. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayong tunay ka na. Hindi lang Kristiyano ha. Ngayong tunay ka ng Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, tunay na sumampalataya kay Kristo. Amen? Merong Kristo sa kanyang buhay na sinampalatayanan, tinanggap. At nakaranas, mga kapatid, ng kaligtasan, tumanggap ng buhay na walang hanggan, binigyan ng Diyos ng otoridad na maging anak niya, tunay kang Kristiyano. Tama? Okay, ano dapat ang ating buhay? At ano dapat, mga kapatid, ang buhay na hindi mo ginagawa? Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Kaya nga sabi rito, basahin ko lang po yung isang talata. Okay, ano sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6, binanggit kanina dyan. Pwede nyo pong tingnan na lang dito sa screen para mabilis po tayo. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Ayan ha, pakinggan nyo ito mga kapatid. English Tagalog yan ha. Basahin po natin. Okay, ano sabi po sa talata? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived,
neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Mga kapatid, heto yan. Nung nakilala natin ang ating Panginoon at siya'y nagpakilala sa atin, amen? Tinawag tayo ng Diyos sa buhay na kabanalan. Hello? Hello? God called us, mga kapatid, unto a life of holiness. Kaya nga, mga kapatid, ang katawan natin ay templo na ng Diyos. Binanal niya na. Nakuha niyo po? Ano sabi ng Panginoon? Sino man ang magsira ng templo ng Diyos, pasukan mo ng kasalanan yan, kahit anong pang klase ng bisyo. Ano sabi ng Diyos? Ay sisirain din ng Diyos. Hello mga kapatid, makinig. Ikaw na Kristiyano, ikaw na tunay na mananampalataya, tayong Baptist mga kapatid, ay tinawag ng Diyos sa buhay na may kabanalan. Hello. Kaya hindi dapat ito sa ating makita. Lahat ng anyo ng kasalanan, binanggit dyan. Ano-ano mga kasalanan to, pastor? Huwag kayong padaya. Kasi sa Satanas, madaya siya eh. Sabi niya, kahit ang mga mapakiapid. Mapakiapid. Alam na natin yon mga kapatid, kasi ito yan ha. Sa ibang nag-aangking Kristiyanong simba, hindi ito tinatalakay ang kasalanan eh. Sa kanila, pagpapalain ka ng Diyos, kahit namumuhay sa pakikiapid. Kahit parehas silang lalaki, pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Kahit parehas silang babae. Nakuha niyo mga kapatid? Abay, sabi ng Bible, i-preach mo yung katotohanan. Ang salita ng Diyos, matalim yan. Dalawang sword yan eh, matalas. Masaktan ko, masasaktan talagang masakit. Martilyo yan eh. Sa sugat mo mga kapatid, tubig yan eh. Mahapdi yan mga kapatid. Pero gagaling ka. Hello? Mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi po nanlalambing. Pag namumuhay ka sa kasalanan, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Pero pag namumuhay ka sa kasalanan, hindi nalulugod ang Diyos sa makasalanang buhay ng Kristiyano. Hello po mga kapatid. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa kabanalan. Ano pa? Pakikiapid ni ang mga mapanamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinabi natin Diyos-Diyosan, anumang bagay, tao, lugar, pangyayari na mas binibigyan mo ng mataas na atensyon kaysa sa Diyos. Mataas na pagmamahal kaysa sa Diyos, ang tawag doon ay idolatry. Halimbawa, eto yun pag-ibig sa salapi at pera at mga bagay sa mundo. Para bang mas minahal mo na yung salapi, mas minahal mo na ang pera, mas minahal mo na ang mga bagay material sa mundo. Ang tanong, pastor, masama ba ang pera? Sino nagsabing masama ang pera? Ikaw? O akin na lang? Kailangan ko yan. Panggas natin siya sa akin. Pangupa natin dito. Mga kapatid, listen, hindi masama ang pera. Ang sinasabi ng Biblia, ang masama, ang pag-ibig sa pera. Na para bang wala ka ng panahon sa Diyos. Ang pinakamahalaga na sa iyo, puro pera. Mukha ka ng pera. Hello? Yun ang masama. Ang sabi dito mga kapatid, mga kasalanang dapat nilalayuan ng mga Kristiyano. Una, pag-ibig sa salapi, pera, at mga material na bagay. Kanino ba galing yan? Sa Diyos lang. Sa Diyos din na may karapatang magbigay sa iyo niyan. At tandaan natin, tayo po ay mga katiwala ng Diyos. Kung ikaw ay katiwa-tiwala, pagpapalain ka talaga ng Diyos eh. Pero kung hindi ka masumpungan ng Diyos, hindi ka mabuting katiwala, listen, pwedeng bawiin sa iyo yan. Mga kapatid, kasalanang una na dapat iwasan ng Kristiyano na mahalin ng salapi, mahalin ng pera, mahalin ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang dapat ito mga kapatid, mahalin mo ang Diyos una sa lahat. Amen? Mahalin natin ang Diyos. Tulad nito, araw ng linggo, araw ng Diyos. Abay, dapat nandito tayo sa pananambahan. Huwag sa kung anong lakad. Hello? Hindi ka ba natutuwa? Lunes hanggang Sabado, blines ka ng Panginoon? Hindi ba tayo natutuwa? Lunes hanggang Sabado, iningatan ka ng Diyos. Amen?
iningatan ng mga anak mo, iningatan ka sa trabaho, iningatan ng negosyo, hindi ka pa ba natutuwa at yung araw niya kukunin mo pa? Hello? Yan. Kasi mga kapatid, tandaan natin, si Satanas ay madaya. Sige, mag-business ka ng linggo. Linggo kaya ang pinakamabenta. Hello? Tama, Nay? Tama po? Linggo kaya ang daming namamasyal. Hello? Ang daming customer. Si Brother Emer nagawa ng sasakyan yan. Yung talento nito mamahalin, hindi lang basta gawa. Nagdi-design ng mga sasakyan yan eh. Yung mga arte, yung mga body kits. Mamahalin yan, galing pa ng abroad yan. Mga kapatid, pag hindi ka maging maingat, madadaya ka talaga eh. Mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Hello? Magtiwala ka. Huwag kang matakot. Mawawalan ka, hindi. Kapag inuna mo ang Diyos, meron siyang paraan. Yung mawawalang iniisip mo, nag-aalala ka, so mawawalang benta ko linggo. Bakit? Hindi ba kayang ibalik yan sa Diyos ng Lunes hanggang Sabado? Hello? Bakit? Kung nag-aalala ka, ang Diyos ba hindi nag-aalala sa'yo? Anong sabi ron? Yung mga ibon nga, hindi nagtatrabaho eh. Inaasikaso ng Diyos, lagi may pagkain na araw-araw. Yung mga bulaklak sa parang, mga kapatid, lagi silang magaganda. Ikaw pa kaya na mas mahalaga sa kanila? Hello, mga kapatid. Iwasan natin ang pag-ibig sa pera, salapi at mga bagay sa mundo. Hindi masamang magtrabaho, mabuti yan. Hindi masamang magnegosyo, mabuti yan. Pero huwag mong kakalimutan, unahin mo ang Diyos. Amen? Gawin mo siyang partner sa buhay mo. Malinaw po ba yun? Okay, pangalawa, kasalanang dapat iwasan ng Kristiyano, hindi marunong magpatawad sa iba. May mga taong ganito eh. Pastor, sagad hanggang buto yung ginawa niya eh. Diba? Nakarinig na kayo nun? Pastor, talagang minaso yung puso ko eh. Talagang sinaksak eh. Makakalimutan ko na lahat. Hindi lang yung ginawa niya. Nakarinig na kayo nun? Minsan pinapost pa sa social media eh, no? Nakakaya. Nakakaya yun. Hello mga kapatid. Tandaan mo to ha. Pambihira, ikaw nga pinatawad ka ng Diyos sa sobrang karumihan natin. Namatay pa sige sa cross. Tapos ikaw hindi ka marunong magpatawad. Hello? Tama ka si Sir Belen. Ano ka? Mas magaling ka at masigit ka sa Diyos. Sabi nga ng Bible, kahit yung kaaway mo, mahalin mo. Pag sinampal ka sa kaliwa, aray ko. Sakit. Pasampal ka sa kanan, sabi ng Bible eh. Pag yung kaaway mo, gutom, pakainin mo. Sabi ng Bible, tama? Pag ang kaaway mo nauuhaw, painumin mo ng tubig. Pag ang kaaway mo walang panlamig, giniginaw, bigyan mo ng cloak. Mga kapatid, eto dapat iwasan. Kasi sa totoo lang, may naririnig akong ganito. Hello? Kristyano ba to? Kung makapagsalita, parang hindi nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Hello? Nakakahiya tayo. Nakakahiya tayo sa pagkaganon tayo. So mga kapatid, hindi dapat tayo mamuhay doon. Amen? Tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan eh. Pangatlo, kaluguran ng tao kaysa Diyos. Mas para bang alala, Pastor kasi may bisita ako. Pastor kasi anong sasabihin ng tao? Kasi Pastor, anong sasabihin ng mga customer ko? Pastor, anong sasabihin ng mga kaibigan ko? Teka, natakot ka sa kanila, hindi ka natakot sa Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay, kaligtasan, kung anong meron ka? Hello? Mas kinalulugdan mo ang tao kaysa sa Diyos? Hello, mga kapatid, matakot tayo. Iwasan natin yun, amen? Dapat, ang kaluguran natin, una sa lahat, ang Diyos. Hindi ang tao. Ang tao, iiwang ka niyan. Hello? Minsan nga, kahit nga minamahal mo eh. Sa mga binata at dalaga, hello? Unahin ang Diyos bilang kabataan. Amen, CJ? Di ba? Iniwan ka, di ba? Pastor naman, nami-personal eh. Kahit ako, iniwan din ako eh. Mas masakit nga yun sa akin, baliw-baliw ako eh. Pero praise God, tinuruan ako ng Diyos. Amen, unahin siya. Amen? So kahit sa ating adult, mga kapatid, unahin ng Diyos. Okay, sumunod. Ayan. Hindi nalulugod ang Diyos, mga kapatid, kung ang bawat tunay niyang anak ay nagpapatuloy sa pamumuhay kasalanan. Si Mary Magdalene, napakagandang halimbawa.
Simula nung nakilala si Kristo, sumunod na kay Kristo. Binalikan niya pa ba yung pagiging babaeng? Alam niyo na. Si Apostol Pablo, dating matay ng mga Kristyano, taga-usig ng mga Kristyano. Nung bang na-encounter niya si Kristo sa daan ng Damascus, pinapatay pa niya ba? Pinausig pa ba niya ang mga Kristyano? Hindi na. Abay mga kapatid, nakikita ang tunay na pagbabago. 1 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Yung luma mong bagay, lipas na, tapos na, wag mo nang babalikan. Dati kang chismosa, Kristyano ka na. Hello, tama? Dati kang walang pakialam sa bibig mo kung makapagmura ka, di ba? Wagas, agad hanggang buto. Abay, kung Kristyano ka na, ayusin mo na yan. Nakuha? Kung dati kang Kristyano, kung manamit ka, labas ang kaluluwa. Hindi ka pang Kristyano nun, ha? Labas lahat. Gusto mo ipakita lahat. Lalo na sa babae o kahit pa lalaki minsan. O makinig. Abay, ayusin mo na pananamit mo. Hello? Yung buhay natin, ayusin na natin. Nakuha niyo po mga kapatid? Sabi dyan mga kapatid, huwag tayong patuloy na mamuhay sa kasalanan. Sabi dyan, no? Mga kapatid, hindi nyo ba nalalaman na kayo tinawag ng Diyos sa kabanalan? Mga kapatid, tinawag ng Diyos tayo sa pamumuhay na may kalinisan. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga pakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga nang lalalaki. Abay kung dati kang Juding, pumapatol ka sa lalaki, ngayon Kristyano ka na, mali yan, kapatid. Di ba? Kung ikaw naman ay babae, meron kang harap eh. Iba yung harap namin sa'yo. Kami may lawit, ikaw wala. Kasi sasabihin mo babae ka, hello. Sala, yun mga kapatid, ang masaklap, nagpapatulan pa. Hindi, totoo yun. Makinig. Sala, ayan o. Effeminate, bakla, tomboy. Sala sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nanguhusga. Amen? Pero si Jay, Kristyano ka na. Huwag ka na magpakabadi ngayon. Binago ka na ni Kristo di ba? Ano sabi rin, niyuyurakan mo yung dugo ni Kristo nabuo sa cross? Di ba nakakahiya? Abay, tumanggap ka ng pagkapatawad ni Kristo, ang banal ng dugo nabuo sa cross. Tapos, para bang walang say-say yung dugo niya sa cross ng Kalbaryo? Ayan. Mga kapatid, iwasan natin yon. Ano pa, panlima? Iwasan natin ang pagiging malamlam na Kristyano. Pag sinabing malamlam na Kristyano, mga kapatid, malamlam sa pananampalataya. Purong sulong sa pagsunod sa Panginoon. Susunod, hindi. Susunod, hindi. Susunod, hindi. Ang masaklap niyan, pag gaganon tayo, susunod, tatamarin ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw mo na. Sa'yo matabang na. Dati ang tamis-tamis, abay ngayon matabang na. Abay mga kapatid, listen. Kung ikaw ay tunay na Kristyano, mga kapatid, dapat lalong lumalalim, amen, ang pag-ibig mo kay Kristo habang tumatagal. Hello? Dapat lalong tumatamis sa iyo at talaga namang walang kasing tamis ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ito'y kinumpara sa honey and honeycomb, masustansya. Natural na matamis. Abay mga kapatid, huwag tayo maging malamlam na Kristyano. Unahin natin siya, ibigin natin ang Diyos. Amen? At hindi ang mga bagay-bagay sa mundo. Okay, ano pa? Sabi dyan, pang-anim, ayan, iwasan natin to. Walang pag-ibig sa kapwa. Abay, pag nakakita, kung ikaw ay Kristyano, nakakita ka ng nangangailangan talaga, ba't hindi tayo tumulong? Ano ba yung konting habag, konting tulong sa mga nangangailangan? Nakuha niyo mga kapatid, bakit minsan hindi ka ba nangailangan? Hindi ba walang tumulong sa iyo minsan? Yun ang sabi ng Bible Ano sabi ng Panginoon? Mga kapatid, nung ako ba'y nagkasakit, dinalaw niyo ba ako? Nung ako ba'y nauhaw, binigyan niyo ako ng tubig? Nung ako ba ay nawala ng damit, binigyan niyo po ako ng kasuotan?
Sa anong sabi ng mga disipulo? Panginoon, kailan yun nangyari? Sa kapwa natin. Kung anong ginagawa natin sa kapwa natin, mga kapatid, ginagawa natin sa Panginoon. Nakuha niyo, mga kapatid? So, abay, dapat magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa ating kapwa. Nakuha po? Okay, pang 7 na dapat nating iwasan. Ayan. Napupuot. Hindi iniintindi. Walang pakialam, walang talima sa kanyang mga salita. Nakakahiya yun, mga kapatid. Abay, subukan mong huwag ka sumunod sa magulang mo, bata ka. Sa mga nanay, sino po mga nanay dito? Masarap ba sa damdamin hindi kayo sundin ng inyong mga anak? Masarap? Di ba masakit? Sa amin din pong mga tatay, mga anak, listen, pag hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang, mga kapatid, masakit yun sa kasing-kasing, sa puso. Binibigyan mo ng sakit sa puso ang tatay mo at nanay mo at mga anak. Makinig, walang pagpapala kapag hindi ka na sumunod sa magulang mo. Lalo pang pinapagawa sa iyo mabuti, hindi ka pagpapalain, pwede kang mapahamak. Mga kapatid, lalo pa sa Diyos. Kapag hindi natin, mga kapatid, tinangkilik ang kanyang salita, hindi mo pinakinggan, inunawa, bago sumuway ka pa, nakakatakot yun, mga kapatid. Nakakatakot yun. Pwede tayong pahamak. So, mga kapatid, itong 7 kasalanang ito, yan hindi pagtalima sa salita ng Diyos, walang pag-ibig sa kapwa, pagiging malamlam sa pananampalataya, patuloy sa pamumuhay sa salang buhay, kinakaluguran mo ang tao kaysa sa Diyos, hindi ka marunong magpatawad, huli, sabi diyan, mas iniibig mong salapi, pera, mga bagay sa mundo, mga kapatid, sabi ng Bible, hindi dapat makita sa atin yan. Hello? Sapagkat ang gumagawa ng ganun, mga hindi Kristyano lamang. Hello? At hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo ma-name tag sa ganung mga salang yon. Hindi dapat tayo masabihan ng ganun. Bakit, Pastor? Kristyano ka eh. Anak ka ng Diyos eh. Amen? Minsan ko tumanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos eh. Mga kapatid, ayusin po natin ang ating mamuhay. Amen? Tayo po, mga kapatid, ay mamuhay sa matinong buhay. Banal na buhay, malinis na buhay, na sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Dalangin ko, mga kapatid, sa umagang ito, nawa sa ating mga puso, namnamin natin ang salita ng Diyos. Amen? Alam mong mali, ay, mali pala yan. Hindi mo dapat gawin. Amen? Ay, ito ang tama, susundin kita, Panginoon. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Kasi nakakaya na ma-branded tayo na Kristyano ba yan? Tingnan mo yung buhay, hindi maayos. Kristyano ba yan? Chismosa. Kristyano ba yan? Nagbibisyo. Aba, ingatan natin ang ating mga katawan. Amen? Sapagkat ang ating katawan ay templo ng Diyos. Binili yan, tinubusan ni Kristo ng kanyang buhay sa krus, ng kanyang banal at dalisay na dugo sa krus ng Kalbaryo. So, mga kapatid, tumalima tayo. Amen? Makinig tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. Amen? Walang iba kundi si Kristo. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Pigit po natin ating mga mata at tayo po'y dumalangin sa ating Panginoon. O Diyos, dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa umagang ito, O Diyos, na aming natutunan na bilang mga Kristyano, mga kapatid, kami po, O Diyos, ay tinawag mo, Panginoon, sa kabanalan. Kami po, O Diyos, ay tinawag mo, Panginoon, upang mabigyan ka ng kaluguran sa aming buhay. Kami po, O Diyos, ay tinawag mo upang mamuhay kami sa katuwiran, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, siyasatin niyo po, O Diyos, Ama, ang aming mga puso. Ano pong kasalanan ng aming mga nagawa, O Diyos, kami po, O Diyos, ay iyong kahabagan. Kami po, O Diyos, ay iyong patawarin. Dalangin ko, Panginoon, sa umaga pong ito, kausapin niyo po ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, mga kapatid kong Kristyano. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Nais ng Diyos, mga kapatid, mamuhay tayo sa kabanalan at katwiran. Nais ng Diyos, mga kapatid, tumalima tayo sa kanyang mga salita.
Habang nakayot, nakapikit, mga kapatid, habang nakayukot, nakapikit, kung naintindihan mong mensahe sa umagang ito, bakit hindi mo isuko sa Panginoon ang iyong sarili? Lord, i-guide mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Diyos, na mamuhay sa iyong mga salita. Tulungan mo ako, Panginoon, na sundin ko ang iyong mga kalooban. Tulungan mo ako, Diyos, na layuan ko ang mga salang buhay. Okay? Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Maaari mong kausapin ngayong umagang itong ating Panginoon. Kung may mga sala man tayong nagawa, kasalanan, hihingi mo ng tawad sa Diyos. Pwede po kayong lumapit sa unahan, ay step mo yung paa mo, at kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Ako man po'y minsan namuhay sa kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako. Ako po, Diyos, sa iyong kahabagan. Young people, adult, pwede tayong humakbang sa unahan at kausapin mo ang Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako sa aking buhay. Ikaw ang aking buhay, kayo po ang aming pag-asa. Tulungan niyo po ako. Kamusta ang iyong buhay bilang Kristiyano? Kung bang darating si Kristo, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kung siya kayo darating, nakangiti kaya sa atin siya? O kaya kung siya darating at harap tayo sa Kanya, may tatas kaya natin ang ating mga mukha sa Kanya? At hindi ba tayo para bang guilty sa harapan niya? Mga kapatid, kung kinakausap ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay nag-aayos ng buhay. Kausapin mo lang siya, magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Isuko lang natin sa Kanyang ating mga sarili. At kung willing ka na ang buhay mo ay ayusin ng Diyos, nandyan siya para tulungan ka. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto, kausapin natin ang Panginoon. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Humingi ng tawad kung kinakailangan.